Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin dito sa loob ng ating iglesia at gayon din po sa kanila pong mga tahanan na nanonood at nakikinig po sa ating ating pong gawain sa gabi ito. Tayo po muna ay dumako sa panalangin at inayaan ko po kayong tumayong lahat. Mapagpalang Diyos na aming Ama, kami po muli ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Amin pong inihingi ang iyong pong pangunguna sa aming kalagitnaan, maging sa mga naroon sa kanila pong tahanan. Nanawaya mabuksan po ang aming puso't isipan mula po sa iyong salita na ito'y maging daan upang patuloy kami, Panginoon, makapaglingkod sa iyo at magawa ang iyong pong layunin sa aming pong buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong gawain na ito mula po sa pag-aawitan, panalangin. Ikaw po ang mamahala at patuloy na ang iyong pong lingkod ay maging daluyan po ng biyaya mula po sa iyong mga salita na mahahayag po sa gabing ito. Patawarin kami sa lahat po namin mga pagkukulang. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan sa kapahayagan po ng iyong salita. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo umawit at purihin natin ang ating Panginoon as the deer. As the deer panted for the water, so my soul get after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I want you more than any others, and you are my everything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Seek ye first
habang inaawit ang Everybody Want to Know, tayo magkamusta sa bawat isa. Everybody want to know. Everybody want to know. Everybody want to know who Jesus is. Everybody want to know. Everybody want to know. Everybody want to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the brightest morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. At kung tayo'y tapos na sa ating pagkamustahan, maaari na po tayo magsiupo. At tayo dadako na sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday. And midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday, Church Auditorium. And Sunday worship service starts at 9 a.m. Ganun din po sa Church Auditorium. And Sunday worship team, May 31, upcoming Sunday, paghahanap ng lakas sa gitna ng kawalan. Ating makikita po yan sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 10. And yan, and each one bring one every Sunday. Weekly worship service, kami rin Caloocan City every Friday. And home Bible study, San Mateo Rizal every Saturday. And worship service, Taytay Rizal every Saturday. And Taytay Ministry, house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday. And Go Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and track distribution every Saturday. And First Time Visitor Sunday, May 31, 2026, every last Sunday of the month. Ayan. Children's Sunday, June 7, 2026. Ganun din po, hindi pala. Father's Sunday, June 21, 2026. At maaari po tayo magsitayo at tayo muling umawit sa ating Panginoon. There is power in the blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Good or evil, a victory win. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's light. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus the King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Maaari na po tayong magsiupo at tayo na idadako sa ating pananambahan at ating tawagin Brother Conrado Castillo para sa ating preaching.
Thank you po at magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po naman ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pagpaksa sa gabing ito ay may pamagat, pagsaliksik mula sa salita ng Diyos. Ano? Diyan po sa mga gawa, Kabanatang 17, talatang 10 at 12. Bali, 3 talata po ito, ano, ating babasahin. At sa ating pong pagbasa, inayaan ko po kayong magsitayo lahat at sabay-sabay po natin itong basahin. Mga gawa, Kabanatang 17, talatang 10 hanggang 12. Okay? Sabay-sabay po natin itong basahin. Sabi sa verse 10, at pagdakay, pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. 11, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. 12, kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Grega na may mga kalagayang mahal at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Tayo po muna ay dumako sa Panginoon. Ama, muli sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian sa pagbasa ng ipong salita. At dalangin ko po na naway, ikaw po magbigay ng unawa sa bawat isa sa amin, gayon din sa iyong lingkod, sa pagbubuka ng aking mga labi. Ito po ay maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng bawat isa. Hiniling po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang magbigay kapaliwanagan ng mga talata na aming pong binasa. Salamat po. At dalangin namin ang mga kapatiran patungo dito, ingatan. At naway makasama po namin sila sa iyong inihandang biyaya sa gabing ito mula po sa iyong salita. Lahat po ito ay aming dalangin. Sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Sa po na po tayong lahat. Pagsaliksik mula sa salita ng Diyos. Napakahalaga po talaga, no? Na ika nga, alam po natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat sa ating kapanahunan, maging noong pa man, ay maraming tao ang naaakit, nadadala sa mga maling katuruan. At kadalasan po ay ang mga nadadalang ito ay sunod-sunuran na lamang sa mga aral na kanila pong napapakinggan. Kasi nga po, sila ay nabighani, naakit, lalo na nga po dun sa mga mahuhusay magpaliwanag. At may mga ilan, sabi nga, mahuhusay sila magpaliwanag. At mula sa salita ng Diyos, yung kanilang ipinangangaral. Kita nyo, no? Ganyan po ang Diablo Madali siya ikangang makadala sa pamamagitan ng pakikinig, pananaw sa mga bagay na kaakit-akit. Yan po ang gawa ng Diablo Di po ba? Kaya nga, sa ating pong kapaligiran, maraming mga iba't ibang uri ng mga ngaral. Marami po, kaya kung di po natin sila masusuri sa kanila pong mga aral, tayo po ay madadala sa kanila pong mga pangangaral. Kaya ito pong mga taga-Tesalonika, napakagaling po nung kanilang ikangang ginawa. Sapagkat hindi lamang nila pinapakinggan yung mga aral mula kina Pablo at sa kanyang mga kasama, kundi tinitingnan, sinisiyasat. Sabi nga dito, na sinisiyasat, sabi rito, sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya kasi mayroong mga iglesia, may simbahan, di po ba, na hindi pwedeng magdala ng ng Bible Kailangan
attentive ka lang. Pag-attend at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya marami po naliligaw. At yung iba nga po ay tinatanggihan ka. Alam na namin yan. Yung iba, ayaw sila talagang parinigin ng ibang aral o ibang mga ngaral. Salamat tayo po na maluwag tayo na pwede nating buksan ang salita ng Panginoon na ibinigay sa atin at pag-aralan, pagbulay-bulayan at malaman natin ang katotohanan. At dito po sila Pablo ay parang nireject nung nando sila sa Thessalonica. Nagkaroon ng kaguluhan. Kaya sila ay lumipat dito sa Berea. At napakaganda rin naman po ng pagkakataon na yon sapagkat merong mga kaluluwa na maging hindi sila Hudyo ay nakakilala sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang pagsaliksik mula sa salita ng Diyos. At dalawa lang bagay po ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Unang-una nga po ay ang nagtuturo ng mga katotohanan, ang salita ng Diyos, kung ito ay ating sasaliksikin. Kaya nga po diyan sabi sa 17 verse 11, 17 verse 11, sabi po diyan, ngayon, sabi, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Hindi lang basta pinakinggan, pinakinggang maigi, inunawa yung mga salita na napapakinggan nila. At hindi lang yun, sabi sa patuloy, at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kasi ang focus nila Pablo, unang-una nga po, ay mga kapwa nila Hudyo. At may mga pagkakataon na sila ay pupunta dun sa lugar ng mga hentil, hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu. Kaya ang kanilang ikangang focus ay doon sa kanilang mga kababayan. Kasi na-disperse, di po ba? Kumalat ang mga Hudyo sa time ng mga pag-uusig. Lumaganap sa iba-ibang mga bayan, iba-ibang bansa. At dito, pumaparoon sila doon sa kanilang mga kababayan, doon sa sinagoga. Yun yung lugar, kumbaga sa atin, simbahan, o kapilya, na pinagtitipunan ng mga Hudyo. At yun, doon nila ipinaliliwanag ang katotohanan. Kaya nga po na kung wala ang salita ng Diyos, ay hindi po natin lubos makikilala. Unang-una nga po, ang tunay na Diyos. Hindi po natin siya makikilala ang tunay na Diyos At sabi nga po dyan sa Jeremiah, di po ba? Chapter 10, verse 10, Ayan, sabi sa Jeremiah, chapter 10, verse 10. Sabi dito, ngunit, sabi ron, yung bandang unahan, ang Panginoon ay tunay na Diyos. Sabing gano'n, sa bandang una. At Diyos na buhay at tunay. Ayan po, at walang hanggang hari. Noong pa man yan, sinulat siya noong sa Old Testament. Old Testament po yan, Jeremiah, 10 verse 8. Kaya nga po, sa pangalawang bahagi, malalaman ng kanyang kalooban sa atin. Lalo na nga po yung kaligtasan. Sabi po dyan sa John 17 verse 3, sabi rito, at ito ang buhay, sabi na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Kaya nga po noong paman, unti-unti yung kapahayagan, ng Diyos.
patungkol po doon sa tagapagligtas. Hindi pa masyado ika nga sa Old Testament eh. Maaaring merong mga ika nga simbolo, yung mga larawan na ginamit ang Diyos. Patungkol nga po doon sa pag-aalay ng mga hayop, di po ba? Na siyang pambayad sa kanilang mga kasalanan. Nung wala pa si Christ, nakapokus sila doon sa krus. Nakapokus sila doon kay Christ na siyang magliligtas sa kanila para sa kanilang kasalanan. At ginagawa po nila yon. Sa tuwi na, kapag nagkakasala, sila'y nag-o-offer ng mga hayop na malinis, lalo na yung kordero o tupa na inihahain, pinapatay, sinusunog para mabangon samyo sa Panginoon. Yun po, patuloy nilang ginagawa yon. Wala pa si Kristo. Kaya nga po yung kaligtasan, ika nga ay unti-unti na inihayag. Kasi wala pa nga si Christ, darating pa lang. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, masasabi natin ay gabay. Gabay. Gabay at pamantayan sa buhay. At maliwanag po sa New Testament, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ano ba ang dulot? Ano ba ika nga yung ating matututunan mula sa salita ng Diyos? Kasi nga po tayo ay kadiliman ang nasa ating harapan. Hindi po natin kita ang kaliwanagan. Hindi po natin kita sapagkat tayo lumalakad sumusunod sa takbo ng sistema ng mundo. Ayan po anong sinusundan. At sabi nga po dyan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 at 17, sabi rito, ang lahat, sabi rito, ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kasi ang tao, di ba, mayroong sariling kaisipan yan eh. Ito yung sa akin, tama ito, itong gagawin kong to. Ngunit, kung ating sisiya sa atin, titingnan, mula sa liwanag ng salita ng Diyos, napakalayo. Napakalayo po ng ika nga yung ating pagdidesisyon, pamumuhay. At sa verse 17, sabi diyan, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, matured, Parang yan, magtatrabaho ka. Ika nga, nangangailangan ka pa ng mga guide, di po ba? Ganun po ako, nagtrabaho ako, may guide. Pero malaunan, kabisado mo na eh. Pag sinabi, ito ang ating gagawin ngayon. Alam mo na kung ano yung mga sukat, alam mo na kung ano ang ika nga kukunin mong kapal. Kasi sa ano po ako sa Westinghouse, gagawa ng mga refrigerator. Iba-ibang mga sukat yung niyan yung mga gauge ng mga ginagamit na mga yero. Iba-iba po. Kaya alam mo na eh. Kaya merong guide kang ganun. Yan yung pinaka-guide natin eh. Yung salita ng Panginoon eh. Upang tayo maging matured, sakdal at maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya pagpatuloy mong ginagawa yung mga bagay na yan, nahahasa ka. Kaya nga po, nung mga nagtuturo ako ng mga kabataan, bibili ko ng materials, sa mga bookstore, Bible, sa mga bookstore. Hindi lamang po, ika nga isang grupo, dalawang grupo, hindi lamang isang araw yung pagtuturo. Doon po ako sa lalo na nung nandun na ako sa Legazpi. Ilang barangay yan, doon sa bawat barangay, kung minsan may dalawang lugar na akin pong tinuturuan. Meron mo 4, kung minsan 6 na yun, sa buong maghapon na yan. O kaya buong kalahating araw. Kaya kabisado ko na yung mga, diyan ako po lumago, sa paggamit ko sa mga materyales sa pagtuturo sa mga kabataan.
Kaya biyaya po na nagamit ko po ito hindi lamang para sa mga kabataan, kundi maging sa mga adults po, lalo na sa kasalukuyan po, tayo ika nga ay naglilibot at nangangaral sa iba't ibang mga uri ng tao. At ito yung isang paraan na ginagamit ng Diyos sa atin. Kaya hindi po ika nga tayo talo eh. Tandaan natin, lalo na yung mga kabataan na yan, nagsisimula pa lang, at merong mga mentor o tagapagturo, unti-unti yan. Lalo na patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay lalago at magagamit ng Panginoon. Tandaan natin yan. Huwag natin tingnan yung sa kasalukuyan lang. Huwag natin tingnan yung failure, yung kabiguan natin. At kailangan lang patuloy. Magpatuloy tayo. At makikita po natin unti-unti, lalago tayo. Hindi ko po magagawa ito, tandaan po ninyo, kung hindi ika nga sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po kayo na pag-aralan nating maigi. Ito ay ika nga ay magiging kagamit-gamit natin saan man tayo naroon. Sabi nga ito ay blueprint. Di ba? Paggagawa ng bahay, building, kailangan ka merong yung plano sa pagtatayo ng bahay. At naalala ko tuloy yung mag-asawa, nasa abroad, meron silang bahay dito sa Pilipinas. At pag umuwi dito, minsan hindi sila sabay umuwi eh. Kapag meron ipagawa yung babae, o kaya yung lalaki, pagpunta naman ng asawa niya, naroon yung pagbabago. Walang ika nga tuwiran na plano kasi. Kaya, itong salita ng Panginoon ay tuwiran na ika nga magtuturo sa atin ng katotohanan. Kasi tayo ika nga lumalakad, sabi ko nga, sa kadiliman ng mundo, ng kasalanan, at nakikita natin yung direksyon ng mga tao ay lihis mula po dito. Kaya nga pagtuturuan mo sila kami nila Ma'am Ami, kami nila Ma'am Alice, pagpupunta kami dyan at meron kaming pangangaralan, umaatin din po kami. Umaatin din po kami sa mga Bible study, simbahan. Tapos tatanungin ko, naniniwala ba kayo na ang Bible ay salita ng Diyos? Biglang kakambyo, sabihin nakaraan na yan hindi na para sa atin yan. Kita nyo, Kaya, ika nga, hindi ko mo sinasabing sila yung mga Kristiyano, alam na nila ang katotohanan Hindi. Alam nila, ika nga, yung mga itinuturo lang sila sa kanila. Kaya mas magaling, alam natin po ang salita ng Diyos, kagaya niya, may mga katanungan sila mula sa salita ng Diyos, masasagot natin. At saka sabi niya, paano bang mapunta doon sa langit? Paano tayo maliligtas? Sabihin nun, kailangan po, unang-una, gumawa tayo ng mabuti at panalangin. Yan po yung kanilang kasagutan. Kaya tayo naman yung magtatama, ipakikita natin mula sa salita ng Diyos, yung kanila pong mga kapaliwanagan. At sa gayon, hindi po tayo maliligaw Lalo na kapag meron tayong kausap na mga pilosopo, lalo na sa kaligtasan, huwag tayong lalayo doon. Kasi bumubelta sila sa ibang mga ibang mga katanungan. Nawawala, nalilihis. Kaya ipaliwanag lang natin yung tama. Kasi pagtalo yung iba, yung gusto nila, pakikipagtalo lang. Pag umiwas po tayo. Kaya tandaan po natin ang salita ng Diyos ang maging liwanag na sinusundan ng mga tao upang maging kahandaan sa wastong pamumuhay at tamang direksyon ng kaligtasan ng mga kaluluwa at hindi mahulog sa mga maling katuruan tungo sa kapahamakan sa impyerno. Kaya napakaganda po na ilustrasyon, halimbawa, para sa atin, ang mga taga-Berea. Sapagkat sila mismo, hindi ika nga umaayon agad. Hindi sila ika nga sumusunod agad. Masusi, sabing gano'n, nilang sinisiyasat, tinitingnan. Biro mo, araw-araw, kung yung kanilang mga turo
ay tama, naaayon sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na alam natin ang salita ng Diyos sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Huwag natin itong kakaligtaan. Ano? Sabi nga sa Old Testament, araw at gabi, sabi nga di po ba? Pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Kaya po na maraming ikangang sa panahon natin ngayon, napapalayo sa katuruan. Kapag may narinig na bago, tanggap agad. Hindi na pinag-isipan. Marami pong may mga katuruan ganyan. Kaya kung ikaw'y walang kaalaman mula sa salita ng Diyos, madadala ka sa agos ng kanilang mga turo. Kaya huwag po tayo basta sasang-ayon. Pag-aralan natin, siyasatin natin, pagbulay-bulayan natin. At pangalawa po, maganda ang naging resulta po, sabi rito, resulta ng pagsaliksik ng salita ng Diyos. Diyan sa mga gawa din, 17:11, sabi, ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, bilang yung buong pagsisikap. Talagang siguro ninanamnam nila ang bawat mga salita na napapakinggan nila. At sinisiyasat sa mga araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Iyon yung pinuntahan nila, Sabi ko, yung mga Hudyo, doon sa mga sinagoga. At sabi ko nga, pinigilan sila, di ba? Dati ng banal na espiritu na wag sa hentil, kundi doon lang sila sa mga kanilang kababayan ng mga Hudyo. Kasi nga, hindi pwede nating idirekta sila. Kasi sa time na yun, wala na si Christ, di po ba? Ang makikita ngang magandang aral, sabi nga ni Pablo, yung kanilang mga buhay, yung kanilang pamumuhay, kung mayroong pagbabago. Hindi nila kilala kung sino yung tagapagligtas na yun eh. At yun yung ginamit, yung mga Hudyo na naroon, na dispersed, na kumalat. At tayo din man, gagamitin din man tayo, saan man tayo ay dalhin ng Panginoon. Kaya nga po, na pinakinggan muna nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan natin, isang halimbawa po dito, sa Luke chapter 24, verse 25 to 27. Alam natin yung mga pangyayari dito, nung matapos na si Kristo yung muling nabuhay, nagkagulo, di po ba, doon sa Jerusalem, ang mga alagad, sa mga babae, sabi, nawala yung bangkay, at may sabi na ng anghel, siya ay muling nabuhay. At dito, itong dalawa na ito ay naglalakbay, naglalakad patungo dun sa Emmaus. At isa nga po dito si Cleopas. At sa verse 25 ay sabi dito ng ating Panginoon, kasi tinakpan ng Panginoon yung kanilang isipan, para hindi siya makilala. At sa 25 sabi nga po dito, at sinabi niya sa kanila, o mga taong haling, sabi, at makukupad ang mga pusong nagsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. 26, sabi, hindi baga kinakailangan, sabi rito, kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian. At pag-aaralan natin yung mga sakripisyo ni Kristo sa Old Testament, naroon na inihayag na Di po ba? At kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat ito ay inaalam mo, sinasaliksik mo, lalo na itong mga alagad. At sa verse 27, sabi nga, at magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Kasi sa time na yun, maging yung mga apostol, yung mga binanggit ni Kristo na mga prophecy patungkol sa kanya, siya ay pahirapan at mamamatay at muling mabubuhay. Hindi nila maunawaan basta-basta Nalaman nila itong lubos
nung siya ay muling nabuhay at saka bumaba sa kanila yung Holy Spirit. Doon lamang sila nagsisampalataya, naniwala. Kaya nga, kailangan po natin ang gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya na napakahalaga na tayo ay lumalakad po sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu. At pangalawa, siniyasat o sinuring mabuti. Sabi nga po sa Isaiah 34:16, sabi, inyong saliksikin, sabi rito, ni Isaiah, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Wala na kailangan pang ibang mga proof, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya kita nyo mula pa noon sa Old Testament, maging sa una pa man, kina Moises, kina Abraham, Joshua, na parati ngang pinapaulit-ulit na basahin, saliksikin, unawain ang salita ng Panginoon. Kaya nga po na kailangan din po talaga ang ikumpara ng kanilang napakinggan doon sa sinasabi ng Biblia o ng salita ng Diyos. At ito naman yung doon sa mayaman at si kay Lazaro, Sabi diyan sa Luke 16, verse 28 hanggang 31, Sabi po diyan sa 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid. Ito yung yung mayaman na matay. At namatay din si Lazaro. At nagkatanawan sila at mababasa natin doon yung paghihirap ng mayaman at pinapupunta ron sa lugar niya si Lazaro. Sabi, dalhan siya ng kahit gapatak. Biro niya yan, kahit gapatak man lang na tubig. Sabi niya, ako'y naghihirap sa lugar na ito. Kita niyo ang ang kalagayan ng tao na napapahamak. Katiting man lang, kaunti, patak ang kanyang hinihingi. Ngunit, hindi pwede, sabi ganun. Hindi pwede, mayroong pagitan tayo, hindi pwedeng pumunta dyan yung narito. Hindi pwedeng pumunta dito, yung nariyan. Ganyan po ang kalagayan, pirmihan na. Palagi na, wala nang ikangang pagbabago ang kalagayan. Kaya nga po kikita ko po yung kalagayan ng mga namamatay, doon sa amin ngayon, yung doon sa binibies ko, mayroong ikangang inatake doon. Pangalawang atake. Bata pa, 47. Tapos doon sa malapit sa may amin, mayroong cancer. Nung isang araw lang namatay. Tapos, doon din sa may baba namin, yung naman, meron ng supot dito. Pero may edad na rin yun. Pero tikitan nyo, yung kamatayan, pag nawala na, hindi na natin ikangang mahahabol yun eh. Hindi na natin ikangang sila mabibigyan pa ng pag-asa eh. Kaya habang buhay talaga, lalo na yung ating mga mahal sa buhay, kasambahay natin. Pag-isipan po natin, At hindi habang panahon tayo narito. At tayo yung gagamitin ng Panginoon. Kaya, pag may pagkakataon, gamitin na natin yun. Huwag na natin yun ipagpabukas. Ano sabi diyan? Sabi niya dito sa 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid, sabi niya dito, na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati, kasi sabi niya, muling buhayin si Lazaro eh. Sabi, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, sa verse 29, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Kita niya yung kahalagahan. Kahalagahan ng salita ng Diyos na iniwan sa atin.
ito lang ang tanging paraan para malaman natin ang mga katotohanan mula sa pagkakilala sa Diyos at yung mga katotohanan at yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi sa 30, at sinabi niya, hindi ang mga Abraham, dadapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoroon sa kanila. Sila'y mga sisisi. Ano sabi ni Abraham? Sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan, sabi nito si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kita niyo ano? Wala nang ikangang pamamaraan, kundi yung malaman natin mula sa salita ng Diyos, yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, parati ko binabanggit sa Bible study, no, na, pakikita ko sa inyo yung pilat ko. Pag nagpiprito ko, sabi ko, tumilamsik, sa braso ko, masakit, nagpapaltos, susugat, masakit. Pero isang bahagi lang po yan. Doon po sa hell, mula talampakan mo hanggang sa bumbunan mo, merong apoy, hindi nawawala. Kaya samantalahin po natin yan, pagkakataon na yan. Kita nyo, kahit na ika nga na isang patay, bumalik, hindi rin nila paniniwalaan. Baka matakot pa nga po, di po ba? Kaya nga po, maganda ang naging resulta po, hindi lamang mga Hudyo, maging mga malalangal na Grega o Hentil ang nakakilala sa Panginoon. Sa pamagitan ng masusi nilang pagsaliksik salita ng Diyos. Kaya mga kabataan, alamin nating maigi ang salita ng Diyos. Alam ko yung mga ginagamit yung mga materialis, talagang mga pambata yan, pero yan ang simula para kayo ay lumago, para kayo ay maging matured sa pananampalataya at sa kaalaman mula sa salita ng Diyos. Unti-unti yan. Basahin po natin yan. At hindi nga ito basta-basta tinanggap lamang, ito po ay agad na hindi ito basta tinanggap agad ng walang pagsusuri. Maging tayo, no? At panghuli po, marami ang nakarinig, sabi rito ng salita ng Diyos, sa verse 12, sabi diyan, 17:12. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga Grego na may mga kalagayang mahal at mga lalaki at hindi kakaunti. Nakita nyo, hindi lang iilan ang nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng mga taga-Bereyang mga mananampalataya. Tayo, huwag natin isipin na wala tayong magagawa. Basta't gamitin natin yung kaalaman natin. Talaga nung time na nakakilala ko sa Panginoon, talagang nandun yung init, Marahil siguro tayo din, At yung mga, wala akong alam. Wala po akong alam patungkol sa pag-witness, paghahayag ng salita ng Diyos. Pero yung pagbabago sa buhay ko, kung paano ginamit sa akin upang makapagpahayag. Lalo na yung mga matatanda ko, mga lolo ko, maging yung mga magulang ng mga kaibigan ko, binubulungan ko na lang talagang plastado na, baksak na. Nag-iintay na lang ng oras. Pwede natin silang bulungan. Pasunurin natin sila. Yun lang po ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ika nga sila ay tunay na naligtas. Pero yun ay isang pamamaraan na gamitin po natin. Kita nyo, marami pong naligtas. At maging sa atin, marami pong ika nga tayo maaakay na kaluluwa. Sabi nga, ang taong tunay na nagsasaliksik ng katotohanan, Diyos ang kumikilos upang siya ay dalhin sa kaunawaan mula sa salita ng Diyos, sa pakikinig mula sa tagapangaral at konbiksyon ng banal na Espiritu. Kasi marami din po akong pinagdaanan na na mga pag-aaral, iba't ibang mga Bible study, pero tunay na sa pamamagitan ng Holy Spirit, salita niya at yung ginamit niya,
ako po ay nakaunawa at tumanggap sa Panginoon. Hindi po imposible, no? Sino man. Maging tayong mga nangangaral ng salita ng Diyos sa mga unsaved na mamalagi sa tuwina ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos upang makatiyak tayo na ang ating tinuturo sa iba ay pawang katotohanan lamang. At sa ating pagtatapos, kung paanong tayo ay inakay ng Diyos mula sa kadiliman ng kasalanan tungo sa kaliwanagan mula sa Kanyang salita. Patuloy lang tayong lumago sa katotohanan at maging biyaya sa mga taong ating inaaralan. Pangalawa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lagi tayong humingi ng unawa sa mga katotohanan na ating pinagbubulay-bulayan sa tulong ng banal na Espiritu at panalangin. Hindi po natin kaya sa sarili lang natin. Yung kaunawaan natin, kapos. Kailangan natin ng kapangyarihan, karunungan sa pamagitan ng banal na Espiritu at gabay ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, muli salamat po sa iyong paalala sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung sa sarili lang namin kami ay aasa sa aming kaalaman, karunungan, kundi maging sa iyong mga salita na nahayag sa amin, na ito'y amin pong sikapin at patuloy na aralin, pagbulay-bulayan, at sa gayon ay kami maging maayos at maging magandang patotoo ang aming buhay sa mga tao sa aming kapaligiran upang sa aming paghahayag nito sa kanila, sila maakay namin tungo sa katotohanan at sa kaliwanagan. At sa gayon sila'y mamuhay sa tuwirang iyong layon na iyong inilagay sa aming harapan. Ikaw po manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin nga po namin, bigyan kami ng wisdom at patuloy, Panginoon, na paglakad na kasama namin ang banal na Espiritu. Salamat po. Itinatagubilin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa ating pong pagbibigayan. At sabi po dyan sa Hebrew chapter 13 verse 5, sabi rito, ay mangilag kayo, sabi rito, sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yan, panghawakan po natin, ibigay po natin ang para sa Panginoon at siya ang bahala na sa ating mga pangangailangan. Tayo po manalangin. Ama, muli sa iyo ang kapurit ko datian sa oras na ito sa amin pong offering at dalangin nga po namin na naway maibigay po namin ang iyo pong bahagi sa aming tinatangkilik at patuloy na ito po'y magamit sa mga pangangailangan ng iglesia at gayon din na makatulong po sa mga humahayo upang yung salita ay maipangaral sa mga lugar kung saan hindi pala nakakarating ang iyong mga salita. Dalangin po namin pagpalain ang bawat isa at may kagalakan sa aming puso, maliit, malaki ang aming may pagkaloob. Sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Mapagpalang Diyos, muli pupuri at salamat po kami sa iyong kabutihan sa amin sa araw-araw. At muli po sa munting na aming napagkaloob, dalangin po namin na ito'y palaguin mo at magamit sa lahat po ng pangangailangan ng iglesia at mga bayarin upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy po na lumaganap ang iyong salita at patuloy, Panginoon, na ito'y makarating, makaabot sa maraming lugar, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa mga sinusuportahan ito. At dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming buhay, bigyan kami ng patuloy na kalakasan, kalusugan sa aming pisikal na pangangatawan, at maging matapat po kami sa aming mga pinapasukan, at patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng oras. At ibigay namin ang iyo pong bahagi rito. Sa pangalan ni Kristo Jesus.
Amen. Muli po tayo po ay magsitayo at umawit po muli sa ating Panginoon dahil buhay. Ang Diyos anak, kusang nangao, pagkat tayo'y Kanyang mahal. Buwan sa krus, tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung ang sanggol na bagong sila, pusong ina, magagalaw, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap, sakit, magwawakas, tutuloy langit na bayan sa sapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Muli po ay ating tawagin si Brother Conrado Castillo para sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos, muli kami po ay pupuri, nagpapasalamat sa gabing ito sa aming pong gawain. At salamat po sa iyong mga paalala, hamon mula po sa iyong salita na kami, Panginoon, ay patuloy na magsaliksik at magsuri, Panginoon, mula po sa iyong salita na ito'y aming ilagak sa aming mga puso at isipan at maituro po ito ng tama at wasto sa mga tao sa aming kapaligiran. At sa gayon ay hindi po sila maligaw ng mga maling katuruan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa narito, maging sa kanila po mga tahanan, na naway ito'y magsilbi, Panginoon, na paalala sa amin, na patuloy, Panginoon, na alamin ang iyong kalooban mula po sa iyong liwanag ng iyong pong mga salita. At dalangin nga rin po namin, Panginoon, na naway patuloy kang manguna, maging sa mga kapatiran na hindi po namin kapiling kasama sa gabing ito at sa mga susunod na mga gawain na katulad po nito ay sila man, Panginoon, ay mapabilang
at patuloy na maging kagalakan at hamon sa bawat isa. At muli po, dalangin namin ang pangunguna mo sa aming sama-samang panalangin sa gabing ito at inihiling po namin na ito po ay iyong tugunin sa tamang oras at panahon at handa po kaming maghintay sa iyo pong mga pagkilos at pagsagot. Dalangin din po namin maging sa aming pag-uwi, ikaw po manguna at mamahala hanggang sa aming pong mga tahanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.